Magandang hapon naman, mabuhay tayo lahat. Akin pong head speechwriter si Manolo, kaya akala ko introduction niya medyo mahaba. Malaman lang pala. Secretary Zamar Rojas, Babe Singson, Jun Abaya, Ikot Petilla, of course Manolo Quezon, former Senator Jun Magsaysay, of course the main person why I'm here, Mr. Herman Basbaño, Mr. Roberto Nictao, Mr. Francis Cardona, other officials and members of the KBP, our host, Mayor Abraham Bambol Tolentino, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. A few days ago, pinag-iisipan namin ano ba magandang topic sa pag-uusapan natin ngayon. At sa totoo lang madalas natin nakakausap, si Mr. Basbaño, ibang miyembro ng KBP, baka naman magtunog na ako sa sirang plaka. At ayaw natin mangyari yan. So, swerte ko naman naalala ko, last time ako humarap sa inyo sa Clark yata Tama? Pagkatapos kong pagharap sa inyo, ito dala-dala kong telepono kung di ako nagkakamali, iPhone. Habang nakikinig ako kay Mr. Basbaño last year, sinagot ko po yung mga nag-text ng ating mga kababayan na nagtatanong, nagmumungkahe, at kung ano nung text na umabot sa atin dahil ako po paniwala ko public servant. So, awa ng Diyos may isang kolumnista at vlogger pa yata, pagkatapos sinabi, habang nagsasalita si Mr. Basbaño, naglalaro raw ako ng video game. Kaya ito, dinala ko na. Kailangan ko ito ngayon. Dahil susunod na gusto ko naman sabihin sa inyo, tinek sa akin na isang manunulat ng isa sa pinakamalaki po natin broadsheet. Kaya kailangan ko lang i-recover. Dali lang po. Okay. So nag-text siya sa akin nung lagay ko na yung petsa, November 12, natanggap ko po 11:03 p.m. And the text reads as follows. And I apologize to him. I didn't ask him permission to broadcast this, but I think it is relevant. And since he belongs to your industry, in a sense, parang media in general, it is worthwhile to share it. Again, he's a writer. He's one of the senior writers in one of our leading broadsheets. And he says, and I quote, "Just a nagging thought. How could the other papers miss the big story about a first world country tagging Philippines as an, open quotes, emerging Asian tiger, close quote, question mark. We've been in the backwaters since I was born. And it confounds me to think that so many leaders and business groups around the world have detected this tectonic shift. And while they welcome this like a rain on a cloudless day, we chose to ignore the good news. It's either we're too pessimistic or we have blurry vision, close quote." Hindi na galing sa akin yun. Okay. So, ito na po talaga yung talumpating hinandaan natin. Pag-isipan lang po natin yung mga inabanggit ko sa inyo. Matapos po ang isang taon, muli ko pong makakasalo ang buo-buo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bilang mga mamamayag, batid po natin ang inyong tungkulin ang maiparating sa publiko ng tapat, patas at kumpleto ang mga impormasyon at usaping nagaganap sa ating lipunan at maging sa ibang panig ng mundo. Kakibat ng trabaho ninyo ang pagiging mekanismong humuhubog sa opinyon ng publiko sa iba't ibang issue. Sa dahilan ito, anuman ang inyong ipamalita ay nakakaapekto sa pananaw ng mga kapwa ninyo at nating Pilipino. Kung ang background ninyo po ay media o journalism, ako naman po ay nasa larangan ng economics. Naalala ko po ang isang konsepto na ang sinasabi sa pag-aaral ng siyensya ng economics, kapag inisip mo raw na magiging masama ang kalalabasan ng isang pangyayari, totoong magiging masama. Ngayon din, kung iisipin mo mabuti ang kahinatnan ng isang bagay, ay magiging mabuti ang resulta nito. Ang pagkaturo sa amin noong araw, people's expectations have a way of fulfilling themselves. If you expect conditions to improve, they will improve. But if you expect them to grow worse, then they indeed will grow worse. Subukin nga po natin ilagay ang ideya ito sa konteksto ng pagbabalita. Ilan po kaya sa atin dito nagbalita tungkol, yung binanggit nitong writer, sa isang first world country, at hindi lang po yung itong first world country, ito pangalawa na sa recent months, na binagsakan ang Pilipinas bilang isang emerging Asian tiger. Tansya ko naman po, pare-parehas lang tayo ng mga binabasang dyaryo, pinapakinggan radyo o pinapanood sa telebisyon. Parang hindi po naging matunog ang good news na ito, di po ba? At ang asenso po natin, membro na ng media mismo nagtatanong, bakit di natin pinapansin itong good news ito? Sa karanasan ko po, tila ba nakasanayan na ng media ang magpaulan ng batiko sa mga lumalabas sa balita.
Allergic po yata ang iba sa good news. Kung di man iiwasan ng mga ito, ay hahanapin naman nila ng masamang angulo. Bilang maalagad ng katotohanan, ang responsibilidad po ng mga mamamahayag ay ilatag ang dalawang panig ng anumang kwento mula sa tiyak at beripikado nitong pinagmulan. Tulad po ng binanggit ko, nagmumula sa mga isinusulat at tinuulat ninyo ang nakukuhang impormasyon ng publiko. Dito nabubuo ang kanilang mga pananaw at paniniwala. Kung patas ang ating pagbabalita at naipararating din natin sa mga Pilipino ang buong katotohanan, kasama na ang mabubuting nangyayari sa bansa, hindi ba tayo rin naman mga Pilipino ang makikinabang? May tanong ko lang po, masama po bang ibalita na mababawasan na ang mga mag-aaral na nagtitiis matuto sa ilalim ng init ng araw dahil sa dagdag na mahigit 30,000 classrooms na ating naipatayo? Sino po ba ang natatakot na iulat mapapabakunahan na ang mga kabataang Pilipino? Ngayon, mahigit 3 milyon na o 99.37% ng target nating kabahayan sa taong ito ang nakarehistro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Wala naman po siguro may ayaw na isulat ang sa wakas. Baka kapatingin na sa doktor ang mga kababayan natin sa malalayong lugar. Ngayong nakapagtalaga na tayo ng mga doktor sa 112 na munisipalidad sa buong bansa. Mula sa 144 na noon ay hindi man lang nararating ng kanilang anino. Ang doktor sa municipalities program po ni Secretary Ona, 144 ang in-identify na mga lugar na isang doktor ay wala. Doctorless municipalities. Sa programa po niya, by the end of this year, which is just a month ago, more or less, wala na raw po itong 144 na walang doktor. Sa dulo po nito, tayo rin mga Pilipino ang makikinabang sa makatotohanan at kompletong pamamahayag. Kapag may sapat at tamang impormasyon si Juan de la Cruz sa mga isyong panlipunan, hindi lamang siya armado sa kaalaman, gaganahan at maengganyo rin siyang makilahok sa pagpapaunlad ng bayan. Hindi po nalalayo sa diwang ito ang paninindigan natin ukol sa mga isyu tungkol sa media at publiko. Tulad ng right of reply, ika nga, the truth will set you free. Kung patas na naibabalita ang magkabilang panig ng bawat storya, kung wasto ang detalye ng bawat ulat, at kung nabibigyang halaga ang kalayaan ng mga Pilipinong bumuo ng sariling pananaw at pasya sa mga usaping panlipunan, wala naman pong dapat alalahanin ang sino mang mamahayag, di po ba? Ang sabi ko nga lang po, mabutit laging nariyan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, itinataguyod at patuloy ninyong inaangat ang pamantayan ng pagbabalita. Kasabay ng pangangalaga sa mga karapatan ng inyong kasapi bilang mga broadcaster, isinusulong din ninyo ang responsableng pamamahayag sa inyong masugid na pagbabantay sa ethical standards sa broadcast media. At nakakatawa po ang pakikipagbayanihan ng KBP sa pamahalaan. Malaki ang naitutulong ninyo sa pagpapahayag sa publiko sa kolektibong tagumpay ng Pilipino. Halimbawa lang nito, ang pakikituwang nyo sa Outdoor Advertising Association of the Philippines, kung saan ay papaalam ang magagandang balita sa bansa gamit ang electronic billboard sa mga piling lokasyon sa Metro Manila. Sa pakikisa naman ninyo bilang kabahagi ng Advertising Foundation of the Philippines, mayroon po tayong programang tinatawag na Makabayang Pilipino. Sa pamamagitan ng advertising campaign, special events at iba pang social marketing projects, napapagyaman natin ang mga katangian ng Pilipino tulad ng katapatan, disiplina, pagbabayanihan at ang kausayan sa pandaigdigang entablado. Bahagi po nito ay ang pagsasahimpapawid ng Panatang Makabayan sa pag-sign-in at sign-off ng mga stasyon na radyo ng miyembro ng KBP. Imbis na kaliwat ka ng bad news, mas mainam nga lamang panimula o panapos ng araw ito, di po ba? Sa pagpapaalala sa mga sinumpaan nating tungkulin bilang mamamayang Pilipino, gigising sila ng taas noo, handang makilahok sa pagbabago. Gayun din, matutulog sila ng mahimbing, batid na may naghihintay sa kanilang mas maliwanag na bukas. Ilan lang po ang mga halimbawang ito sa mga patunay na kayang magkaisa at magtulungan ng pamahalaan at ng media. Nagpapasalamat po ako sa buo ng KBP, sa pangunguna ng ating kaibigang si Ginoong Herman Basbanyo, kasama ng iba't ibang organisasyon at ahensyang nakikiisa sa pagbagtas natin sa landas ng tunay na pagsiservisyo publiko. Ang panawagan ko lang po sa ating lahat, sa bawat pagkakataon, pagsumikapan nating iangat ang isa't isa. Sa bawat payag na ating ilalabas, lagit-lagi nating isipin ang kapakanan ng ating kapwa at ang ikabubuti ng ating bansa. Sa uli,
tayong mga lingkod bayan ay pare-pareho pa rin mga alagad ng katotohanan. Tungkulin natin makapaghatid ng sapat at matapat na impormasyon. Obligasyon natin pagsilbihan ang nag-iisa nating boss, ang taong bayan. Bilang nagkakaisang lahi, iwaksina natin ang kultura ng hilahan, ng tulakan, at ng pag-uunahan. Sama-sama natin isulong ang pagbabagong atin nang nasimulan. Bago po ako magtapos, hingi po ako ng paumanhin. Medyo yung ayos po namin ay hindi angkop sa inyo pong pagpupulong. Galing ho kami sa Mindoro Occidental Foundation Anniversary nila. At akala ko po yung mag-i-inspeksyon kami ng mga inuntulay. Alam niyo yung tulay, medyo kanina pinakita po sa amin. Pagkatagal-tagal, sabi ni Governor Sato, na yung tulay po doon ay Bailey Bridge. No? Doon sa mga mas bata sa atin ng kaunti, yung Bailey Bridge po, invention noong World War II. Siyempre, pag may mga dalawang army na nagsalpukan, may river na tatawirin, yung umaatras, sisirain yung tulay para di makatawid, yung mahabol sa kanila. Yung Bailey Bridge, madali itayo, pero pansamantalaan. Di ba? Hindi naman dapat pang matagalan yan. So, ang kwento po ni Governor Sato, yung dati hong Bailey Bridge, pinapalitan naman raw ng Bailey Bridge. Napapalitan rin ulit ng Bailey Bridge. Ngayon pa lang ho naging tunay na tulay, may concrete, di ba? May mga poste talagang matino, may asfalto nakapatong sa overlay niya, yung kanyang steel na suspension frame mo, ang nandun. At yan po sa pagsusumikap ni kasama Secretary Babe Singson, kasama po natin ngayon. Go kayo maglala, mamaya po bago ako matulog, habang natutulog ako, palagi ko dadalawin ako ng nanay ko at papaalala that it is better to be overdressed than underdressed. Kaya kung bukas medyo mas nakamatayog yung aking buhok na nakatayo, no? Dumalaw po ang nanay ko sa akin. Pero yung lasting na lang po, no? Alam mo nyo talaga nakakabigla rin ko minsan. Aminin ko sa inyo, no? Tulad nung reporter na kaninang binanggit ko, tectonic shift sabi niya. Mula nung bata siya, parang wala nang kapag-asa. Ngayon raw, kakaiba. Meron, wag ko na magitin, no? Pero dalawa ho yung bansa. At marami pa hong iba. Meron din yung hindi first world na talagang interesado makipagtulungan sa atin o makipag-ugnayan sa atin, for instance, sa shipbuilding. Di po malayo dito, sa Santo Tomas, Batangas, nagtayo ang isang planta ng kumpanyang BE Aerospace. Yung BE Aerospace po ang gumagawa ng mga galleys, lavatories, seats, no? Na para sa Airbus at sa Boeing. At first time sila nagtayo ng planta sa labas ng Europa at North America. So, meron isa o dalawa dito tumatango, yung iba ho, ano raw? No. So, pa siguro hindi natin. Pero anyway, balik ako yung mga first world countries. Ako po nung bata ako, hindi ko akalain na darating ang panahon. Imbis na tayo parati nakikiusap sa kanila, tulungan naman nyo kami sa livelihood, tulungan naman nyo kami sa capacity building, tulungan naman nyo kami sa disaster resignation, etc. Dumating yung punto sila nakikiusap sa atin. Yung una po, parang napakalaking business delegation, itong isa sa mga pangunahing ekonomiya sa Asia, ganun lang natin sabihin. At ang sabi po sa atin, please consider our projects not only in terms of price, but in terms of technology, transfer, quality, etc. No? So, aminin ko sa inyo, hindi ako nakasagot kagad nung nagsalita sila nun. Dahil talagang naramdaman ko, iba na yata talaga ngayon. Tayo na pinapakiusapan, imbis sa kaliwat kanan tayo nakikiusap. At yung bansang yun, kasama po ako ng nanay ko, nung siya dumalo doon on a state visit, at tayo yung nakikiusap ko. Dagdagan ko pa po. Dito sa huling dumalaw sa atin, ang Canadian Prime Minister si Stephen Harper, may kasama siya nagmumungkahi na bakit di raw natin tingnan yung kanilang natural gas and oil resources. Iniimbita tayo mag-invest doon. Sabi ko, sinagot ko na lang kung meron din tayong mga natural gas at saka oil resources natin gusto natin exploit. Pero hindi ko akalain rin nung darating ang punto, hihingin tayo mag-invest sa isang bansa na talagang parang ang layo naman na inangat sa ekonomiya natin. Yun po yung iba ng Pilipinas. Okay? So last point na lang ito, alam niyo, pag nakikita ko yun, nag-aalala ko talaga, naalala ko yung mga tinutulong nyo sa ating bansa. Banggit ni Mr. Basbanyo, internet, digital age. Don't forget that there is at least 10 million of our countrymen who are out of the country who undeniably, I spent about 2.5 years of my life without the prospect of immediately going home. We were in Boston. Iba ko talaga yung makarni ka ng balita galing sa sariling bansa. So ito po, may ready market ka na 10 million ambassadors who will introduce the rest of the world to our media, to our Philippine region, amongst other things, even to music, etc. I am sure that that is a vast, untapped potential market that is really eager to partake of your services. We wish you more success and more power. And again, our thanks for helping us as we transform this country. Good day. Thank you very much.